Sino kaya yung dating Philippine National Police Director General or tinatawag na former or ex-PNP chief na di umano'y may kinalaman sa pagtakas, pagkalabas, pag-alis ng grupo ni Alice Go. Kaya kontrobersyal ito, wala pang pinangalanan ng intelligence official ng PAGCOR na siya hong nagbanggit. Retired General Villanueva yata yun, na may kinalaman daw ang dating PNP chief. So kaya nagulantang si Senador Bato de la Rosa. Akala niya siya na tinutukoy, pero hindi naman. Kaya mahalagang matukoy ito kung sino yan, dahil malaki ang pananagutan yan sa mga Pilipino, sa Philippine law at Philippine authorities. Kasi kung totoong siya ang nagpatakas at tumulong, abay mabigat yun. Ang controversial na mga Goo, Alice Goo at iba pa ay malaki ang pananagutan at dapat ipaliwanag tungkol sa illegal na pogo operation sa bansa na ngayon ay under investigation sila at maraming kaso dahil sa posibleng paglabag sa anti-money laundering law. 87 counts na ang naipali sa kanila. Kaya palaisipan sa atin ngayon, kahit patuloy na dinidinay ng mga Go na wala daw Pilipinong tumulong sa kanila, pero merong intelligence report ang PAGCOR sa katauhan ng General Villanueva na merong dating PNP chief kung ang nasa likod nito. Kaya dapat may paliwanag talaga. Abangan natin. Mga congressman, senador, interesado rito, tayo rin mga Pilipino, dapat magka-interest yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan, ayan, kilala nyo si former Undersecretary, Department of Budget and Management sa Procurement Service, Office of the President ng Duterte Administration, Lloyd Christopher Lau. Nahuli po sa Davao. Mga kasong korupsyon before Office of the Ombudsman. Matagal na iniimbestigahan niya ng Blue Ribbon Committee noong panahon ng nakaraang gobyerno under ni noon ay Chairman Dick Gordon na inaway ni dating Pangulong Duterte tungkol sa overprice sa mga COVID issue. Pero nahuli na. So isa-isang bumabagsak sa kamay ng batas ang mga identify kay Duterte. Ang hindi lang ngayon nakikita pat nahuli, pero pinaghahanap na rin si Michael Yang. Si Harry Roque, hinahanap din. Si Garma, Colonel Garma, dating General Manager ng PCSO, Office of the President, nakakulong na, kinontempt dahil sa biglang pagyaman at pagsisinungaling. Isa-isa na pong bumabagsak at naiimbestigahan in aid of legislation sa Kongreso ang mga Duterte boys at mga tao ni Duterte. So ano inyong masasabi dyan? Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Isa sa ating pag-usapan ngayon ay ito pong, alam nyo yung kapangyarihan ng Kongreso at Senado. Kung gagamitin lang at ginagamit sa tama, napakalaki po ng tulong sa mga Pilipino. Especially sa kung paano mabigyan ng proteksyon ang pera ng mamamayang Pilipino, kung paano ginagamit ng lahat ng opisyal at tauhan ng ating pamahalaan. Mula sa President, Office of the Vice President at lahat na.
Kaya dapat lang ho tuloy-tuloy ang in aid of investigation at saka oversight function kasi yun ang dalawang power ng Kongreso. I-oversight kung tama ang implementation ng batas o in aid of legislation for investigation kung paano i-repeal, gumawa ng bagong batas after ng mga committee hearing. Natatalakay ang maraming mga bagay-bagay. Tama lang po yan. Kaya nga kinatawan sila ng mga mamamayan eh. Ang Senado ay kinatawan ng mamamayang Pilipino sa buong bansa. Ang mga congressman, party list congressman, kinatawan ng mga mamamayan sa bawat distrito at marginalized sector. Sila yung may authority, may power na ating pinagkakatiwalaang ibinoto bilang kinatawan at kakatawan sa kapakanan ng taong bayan kung ano ang dapat gawin sa pera, paano nagkakapera ang gobyerno para ayusin ang gobyerno, paano ang paggastos ng gobyerno ng pera. Kaya hindi dapat yan binabaliwala at dapat nire-respeto. Kaya nga yung Office of the Vice President, Sara Duterte, ay napaka-controversial kasi lutang na lutang ang hindi niya pagrespeto at kanyang siya ay nangungunang haluan ng politika ang mga investigasyon sa kanyang intelligence fund, confidential fund, at iba pang pondong nagdaan sa kanyang opisina 2022-2023. In 2024, at saka ngayon, wala nang confidential at intelligence fund siya. Pero in 22-23, yan ang tinatanong, ayaw niyo sagutin. Dahil on record sa Commission on Audit, yung 125 million ay binigay sa kanya ng Office of the President doon sa natitirang ilang araw na lang. Bago natapos ang 2022 ay naubos ng 11 days. At meron niyang 73 or 75 million kasama ng 125 million na sabi ng COA hindi nila alam kung paano ginamit ng Office of the Vice President. Yun ang tinatanong pero ayaw. At inaangguluhan ni Inday na impeachment, gusto siyang patalsikin, pinagtutulungan daw siya. So kawalan ng respeto at pangalaga sa pera ng bayan ang dating. Kaya humahalagang ituloy-tuloy at ating suportahan. Kasi ang policy ni Pangulong Marcos from day one, rule of law. So yan po yung rule of law. Investigasyon, pag may ebidensya, so kasuhan sa korte. Ganyan din in aid of legislation. Recommendatory and power ng Kongreso at Senado. After ng kailang investigasyon, pag nakita ang paglabag sa batas, magre-recommenda sila ng kasuhan ng Executive Department. Kung kinakailangan ng bagong batas, i-repeal ang batas, yun ang kailang gagawin. Yan ay rule of law. Ang rule of law, hindi lang sa korte, pati sa paggawa ng batas, sa Kongreso at Senado, pagpapatupad ng batas ng Executive Department, kasama ang local government. Yan ang rule of law. Pero bakit ayaw nilang unawain o intindihin? Ako dito po sa aking pagbablog, ang aking pong purpose ng aking sinasabi, topic dito, walang personalan, trabaho lang. Gusto ko lang makapag-share ako ng kaalaman para makatulong sa inyo. Salamat dun po sa naniniwala sa akin. Salamat sa nakakapulot po sa akin ng impormasyong kailangan nyo. Okay? Yan po yung mahalaga para sa akin. Kaya para sa akin, nasa puso ko ang aking pagmamahal at malasakit sa inyo ng aking mga viewers, yung mga followers at subscriber sa buong sanlibutan, sa buong mundo. Kayong mahalaga dito, kayong pinaglilingkuran ko rito. Ako ay tulay lang ng impormasyon at aking araw-araw hinahanap. Ano man ang, minsan kahit ganitong hindi magandang pakaramdam ko, pero patuloy po ang paghahanap ko ng balita, ng impormasyong i-share ko sa inyo at ipapaliwanag ko sa aking opinion, interpretation sa kung ano ang mga nangyari. Para sa akin, tama ang ginagawa. In aid of legislation, tuloy-tuloy yan. Panagutin ng kahit sino. No one is above the law. Please like, subscribe, and follow sa hindi pa.